Lahat ng imbensyon sa mundo ay naging tunay na kapaki-pakinabang sa mga tao. Naging magaang at bumibilis ang ating mga gawain sa pamamagitan ng mga imbensyon ngayon. Lagi nating inaakala na ang mga makabagong teknolohiyang nalilikha ay ang ultimate na imbensyon. Pero halos taon-taon ay patuloy na may mga lumalabas na bago. Ito man ay cellphone or computer. Sabihin na nating mga gadgets. Mayroon ding mga sasakyan, mapalupa man o dagat, pati na rin sa himpapawid. Ang very common na imbensyon ngayon na kadalasang ginagamit na ng mga karaniwang tao mapa-hobbyist man o profesional ay ang drone. Ginagamit ito ngayon para makakuha ng magagandang images galing sa itaas. Gamit na rin ito ngayon bilang pang-deliver ng mga goods. At gamit na rin ito ng ibang bansa sa kanilang military activities. Mayroon na rin ngayong mga ilang nakaimbento ng flying cars na noong araw ay parang ambisyon lang at mahirap mangyari. Pero ano nga kaya ang sitwasyon noong early days? Maraming mga individual or engineers ang sinubukang magkonsepto ng mga ito. Iba't ibang hugis at pamamaraan. Kung mapapanood natin sa ngayon ay medyo matatawa ka dahil sa mga misadventures ng mga sinaunang imbensyon na ito. Marahil habang kanilang ginagawa ang pagpaplano at pagbubuo ng kani-kanilang imbensyon ay punong-puno sila ng pag-asa at kagalakan at nangangarap sila na ang kanilang imbensyon ay magiging matagumpay at magiging panimula sa siyensya ng pagpapalipad. Ngunit ang realidad ay napakahirap pala talagang gumawa ng sasakyang panghimpapawid.
Failures after failures ang mga naranasan nila noon. Pero dapat nating saluduhan ang mga sinaunang engineers noon dahil sa kanilang sinimulan bagamat hindi matagumpay ay naging daan ito para makatuklas ng bagong pamamaraan at teknolohiya ang mga makabagong inhinyero ngayon para makalikha ng mga bagong sasakyang panghimpapawid. Maraming salamat po sa inyong panunood. Please like, share and subscribe para updated ka sa ating mga sunod na istorya.